Mga salita ng karunungan ayon sa kawikaan. Mga kawikaan. Chapter 9. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang misa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay sinugo sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kalaman, dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang takin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matatalino at ibigin kanito. Matalino'y turuan mo't lalong siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal sa Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroong kang karunungan, mayroong kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kalaman. Kanyang namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na't ninakaw at ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo kamatayan, at lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan.